Ang trabaho po ng City Council ay gumawa ng batas. Legislative po ang function natin. No? Legislation, ibig sabihin po paggawa ng polisiya, paggawa ng mga lokal na batas. Ito po yung ordinansa at resolusyon. Ang executive, yan po ay under the office of the mayor. Siya po ang nag-implementa ng pinapasa ng inyong City Council. Kasama na rin po dyan ang pagpasa ng mga budget. Kasama na rin dyan ang pagpasa ng mga polisiya sa basura, dumi ng aso. Yan, dumi ng aso. First offense. Bagong-bago rin po ito. Kay Consel Kiko yan. Nandito na pala si Consel Kiko. Bagong-bago po yan. Ang first offense natin, 2,000 na. Di ba? 2,000. Ang second offense natin, 3,000. Ang third offense natin, 5,000 pesos. Pag nahuli kayo, nagpapalabas ng aso ninyo at dumumi sa labas, mahuli kayo ng ating mga tanod, bibigyan kayo ng ticket. 2,000, 3,000, 5,000. Pero ito yung pinamatindi. Yung third offense nyo, matigas ang ulo nyo, pati kayo ikukulong kasama ng aso nyo. Hindi yung biro to. At para maingganyo yung ating mga kagawa, yung ating mga tanod, para maingganyo yung mga tanod natin, kalahati ng multa, yun ang bonus nila, incentive nila. So, ang punto lang namin, kung ayaw nyo makulong, kung gusto nyo mag-alaga ng aso, alagaan nyo ng mabuti. Ganun lang. Ako po, marami po, at mahilig ako sa aso. Ito po ang aso namin sa bahay. Pero umikot yun sa amin kung umikot. Wala kayo makikita isang dumi. Alam nyo bakit? Ang aso namin, pag dumudumi, pinapalabas namin nakatali. Sinasalo namin o dinupulot namin yung dumi nila. Ba't kami kaya namin gawin? Diba, kung kaya po namin gawin, kaya nyo rin gawin. Kailangan lang po talaga may malasakit tayo. Kaya namin pong gawin yan talagang magmamahalan po tayo mga pasigento. Anyway, siguro, Konsi Kiko, bumati ka muna ng isang magandang umaga. Konsehal Kiko Rustia po. Magandang umaga po sa atin lahat at siguro po nabanggit na ni Vice ang mga concerns or mga sagot namin regarding sa kalinisan at sa kapaligiran natin. Tama po na kailangan po talaga magkaroon din po tayong mga individual ng sarili nating responsibilidad sa kapaligiran natin. Kahit po gaano kaganda yung programa natin, hindi lang sa kalikasan, kundi mga ibang programa ng lungsod, kung hindi susuportahan ng taong bayan, babagsak at babagsak ang programang ito. Kailangan magkaroon po tayo ng individual na malasakit sa ating komunidad, sa ating lungsod, no? And ang kainaman naman po regarding dun sa ating current na garbage collector, kapag may nagsusumbong po sa akin, may nagde-text sa akin, may nagbe-message sa akin na hindi na-kolekta, nalampasan, o may naiwan na basura, agad-agaran ko po na-text yung contractor natin. May GC po kami, kasama yung SWAMO natin, yung sentro natin, at talagang inuobliga ko silang ikutan uli. Pero syempre, kailangan din po natin intindihin na yung contractor natin kumikilos lang sa certain hours dahil ang laki po ng iniikutan. Kaya nga po, mas pinapatibay pa natin ngayon dun sa ipapasa natin ordinansa yung oras ng koleksyon para kung ano yung oras nila para mangolekta, yun na po yun. Pero sana naman po, kung hindi na oras ng pagkolekta o lumagpas na ang oras ng pagkolekta, hindi naman po siguro ganun kahirap na wag muna natin itapon yung basura natin sa labas. Ang nangyayari po kasi, kapag nakolekta na, nakita nila, wala ng tao, wala nang nakabantay, ilalabas doon. Dadating ang mga aso, dadating ang mga daga, dadating ang mga lalakal, magkakalkal, magtatambak, kakalat. Kailangan po tayo maging participative din po tayo. Kaya tama po yung nabanggit ni Vice Dodon kanina na kailangan talaga magkaroon po tayo ng malasakit. Kami po gumagawa po ng mga batas, ng mga ordinansa at resolusyon na magpapatibay dun sa mga programa. Pero hindi magiging successful ang programa kung hindi nyo po kami susuportahan. Kailangan po talaga namin ng tulong nyo, hindi lang ng barangay, kundi ng mga komunidad, ng mga individual dito sa barangay. So sana po, tulong-tulong po tayo. Naniniwala naman po kami, kaya natin to. Kailangan lang po talaga tayo magkaroon ng malasakit. Hikayatin natin yung mga kapitbahay natin. Tulungan naman natin yung barangay natin. Tulungan naman natin yung ating lungsod. Kasi kung hindi tayo magtutulong-tulong, tayong lahat ng talo. Hindi natin masusolve yung problema. So sana po,
mahikayat ko po kayo na talagang mas pagtibayan pa natin yung yung mga pinapasa natin ordinansa dito. Yun nga po, nabanggit ni Vice kanina, yung ating pet waste ordinance, mas pinagtitibay pa natin ang paghuhuli dito. Ngayon, tama din si Vice, kapag talagang third offense at makulit pa rin, isasama na natin sa kulungan yung may-ari para talagang doon na sila magsama ng kanilang alaga. No? Ayun lang po, maganda umaga po sa atin lahat. Sabi nga ni Tita, nadinig ko kanina, minsan mga kung sino pa yung mga nakaupo, yung nagpapadumi sa aso. So, pwede rin po tayo magkaroon ng citizens, hindi naman citizens arrest, kundi pwede po magsumbong mismo ang mga taga-barangay o yung mga naninirahan sa barangay na, si ganito, siya yung nagpapadumi. Papa-actionan po natin yan. Basta mahalaga, maganda, mapicturean nyo po, mabigyan nyo po kami ng ebidensya, kami po mismo ang magiging kakampi nyo sa pagsumbong at saka pagpuksa dito sa mga individual na to. Ayan, Tita. Sige, huwag kang mag-alala. Dahil dito sa bago natin ordinansa, mas may ngipin na rin ngayon. And of course, sa barangay, gusto nga naman natin din na mabigyan ng, ma-incentivize yung ating mga tagapaghuli. No? Kaya po may porsyento po talaga dun sa mga fees, sa mga penalties na mapupunta sa barangay, hindi lang sa barangay, pati dun sa individual, dun sa bako o yung barangay animal control officer na itatalag natin. So yun lang po. Magandang umaga po sa atin lahat. God bless po sa atin and mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat, Councilor Kiko Rusya. Siyempre, ang susunod natin para magbigay ng mensahe, Councilor Simon Tantoco. Good morning po sa inyong lahat. Tayo naman, nandito lang naman tayo para magbigay ng suporta sa ating Mayor, kay Mayor Vico. Si Mayor, marami siyang magagandang programs sa iba't ibang sektor. Kaya tayo, kung meron tayo mga nakikitang magandang existing program ni Mayor Vico na wala pang ordinance kung saan pinapagtibay ito, yan yung isa sa mga gusto natin gawin tulad ng PWD cash incentive at ng mga iba pa. And karamihan naman ng ordinance personally na pinafile ko, yung mga idea naman na ito, nanggaling naman siya sa inyo, sa mga nakakausap ko na day-to-day basis. Tapos ako naman, kung nakita ko naman na practical, kung nakita kong feasible, lalong-lalo na budget-wise, ginagawa ko po yung kaya ko sa sarili kong authority, which is to file. So yun naman po, and we're very lucky na supportive din ng ating Vice Mayor sa ating mga iba't ibang measures na gusto ipaglaban, and nandyan din po yung majority ng council para tumulong. Last but not the least, thank you rin sa Barangay Santa Cruz. Cap, salamat po sa pag-host sa amin ngayong umaga. At sa inyo, thank you po sa oras ninyo. Good morning po ulit. Maraming salamat, Councilor Simon. Sunod natin si Councilor Pao Santiago. Magandang umaga po sa ating lahat dito po sa ating Barangay Santa Cruz. Good morning! Good morning! Okay pa po tayo lahat? Okay po. Ako naman ho, ang inyong lingkod ay namamahala naman ho pagdating ho sa komite ng mga pag-aalaga po ng ating senior citizen. Ganon din po sa ating livelihood at kooperatiba. Bago po ako magpatuloy ng aking pananalita, gusto ko lang pong batiin ang ating Vice Mayor Dodot. Vice, good morning po sa ating mga kasama na council, city councilors, at kay Cap Renz. Cap, magandang umaga po. Ang marereport ko lang po sa inyo ay ngayon po ay tuloy-tuloy po ang pagbigay ng DSWD or yung national pension po natin para po sa ating senior citizen. Pero siguro ho, hindi na rin ho lingid sa inyong kaalaman na ngayon po ay meron din tayong local senior pension. Meron po tayong sarili sa city. Huwag po kayong malilito kung ano po yung pension galing sa DSWD at meron po tayo sa city. Right now po, ang ating local pensioner po na senior citizen ay nasa 23,000 na po na mga senior citizen na indigent na natutulungan po natin sa kanilang mga gamot na pamimili at mga kailangan po nila. Yung iba ho ay kailangan po ng gatas para po tumibay po ang kanilang mga buto-buto. At pati yung hospice naman po pagdating sa ating mga bedridden ay patuloy din po sa pagbibigay ng mga adult diapers. Right now po, lumalawak at lumalaki po ang ating mga senior citizen po dito sa ating lungsod. Ngayon po ay meron na po tayong almost 82,000
82,000 senior citizen na pinupondohan din po natin dahil po kada December, ang city po ay nagbibigay ng 3,000 sa ating mga senior citizen para po handog pasasalamat po sa inyo. Sa NCR po, I am proud to say tayo pa lang po ang meron na may ganung halaga. Kaya po naman ay sana nakakadagdag po ito para po sa mga pangangailangan po ng ating senior citizen. Meron iba po sa inyo ay may panawagan po kung paano pa po ba i-expand ang ating local senior pension na para po sa ating mga indigent. Baka daw po pwedeng maisama na raw po yung may mga mabababang natatanggap sa SSS. Ngayon po ay patuloy po, pinag-aaralan po natin yan. Kaya po naman lagi kong kinakausap din ang ating Vice Mayor, ang ating executive branch. No, yun yung sinabi ni Councilor Simon, yung mga programa po ng senior citizen ay sinusuportahan din po at ginagawa ng ating executive. Datapwat, hindi ho ganun kadali mag-expand pagdating ho sa mga pinupondohan natin. Kaya po patuloy natin silang pinag-aaralan, hindi po sinasabi na hindi pwede. Tinitignan po natin kung ano po ang mga kaya pa po natin para po maalagaan ang ating mga senior citizen. Yun lamang po muna ang aking report sa umagang ito at handa po kaming makinig sa inyong mga tanong. Sana po kasama po si Caprens magbigay linaw po kung ano pa po ang mga katanungan regarding po sa mga legislative matters or yung mga kakulangan pa po sa paggagawa po natin ng mga batas. At kasama po rin namin pagdating po sa pag-aaral ng mga polisiya dito sa inyong barangay, ang inyong mga barangay kagawad. Nandito po sila ngayon. Magandang umaga po at ang SK po ay dito na din po natin kasama natin ngayon. Uli po, magandang umaga, Barangay Santa Cruz. Maraming salamat, Councilor Pao Santiago. Dagdag ko lang, no, FC, sa ating mga senior, meron po tayong program ngayon kasi sinasabi po ng ibang mga senior natin, ang national government natin, pagka mag 100 years old, may 100,000, di ba? Ang dami ko kasi nagko-complain, paano naman daw nila mai-enjoy yung 100,000 kung 100 na sila, hirap na daw sila mag-enjoy. Nagpasa po ng ordinansa ang inyong council. Pag 80 years old, meron na kayong 10,000. Pag 85 nyo, may 15,000. Pag 90, may 25,000. 95, another 25, at saka 100, another 25. So, pre-net out po namin yung 100,000 mula 80 hanggang every 5 years. Meron kayong matatanggap. Okay. So, pasapin nyo na sa ating mga senior na meron pong ganyang programa ngayon. Salamat po. Ayan in advance na mga ma'am-shi, Okay, next. Mula ulit sa whole organization sa Central Caring Alliance, Representative Fred De La Cruz. Nandito po ba? Fred De La Cruz, 5. Ayan po ba si Sir Fred? Ay, hindi tumayo lang pala. 4, 3, 2, 1. Okay, next. Whole organization, Santos Compound, Representative Winnie Angeles. Nandito po. 5, 4, 3, kayo ba, sir? 2, 1. Okay, next. Whole organization, sa hanay ng AKAP PWD ng Barangay Santa Cruz, Ma'am Violeta Victorino. Yes, ma'am. Dalawa tayo. Magandang umaga po, mga Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong mga bago pong mga knowledge po na binigay niyo po sa amin tungkol po sa aming mga dapat po namin gawin sa aming barangay. Maraming salamat po at God bless you po sa inyong lahat. Thank you. Ano po yung question, Mother? Bumati lang pala si Mother. Okay, sige, next. Mula po sa whole organization, Tuason Compound, Ma'am Elizabeth Garcia, nandito po ba? Halika, ma'am. It's raining in Manila, mga kaibigan. Good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Lalo namin na po sa inyo guys. Yung concern
concern lang po namin, yung kalsada po namin doon. Kasi konting ulan, bumabaha siya. Lahat po ng mga estudyante na pumapasok, bago po makalabas ng eskinita, basa na po yung mga medyas nila. Tapos po, konting ulan ng ganito, baha na siya. Yung isang way lang po ng Tuason compound. Yun lang po ang concern namin kasi sobrang baba na po siya. Tapos yung sa kalsada namin po na bagong pinagawa, pinataasan po nila. Kaya yung sa amin, sobrang baba po. Hindi naman o madumi. Madumi po, sobrang madumi rin yung baho. drainage. Opo. Okay. So, engineering, paano mo yung engineering natin? Sa Tuason compound, padala ka ng isang team. Sa Tuason compound, padala ka isang team para malinis yung drainage nila ASAP. Okay Hindi po? po, gusto po namin sana Vice, yung pataasan ng po kasi yung kanan. Yung sobrang baba lang po. Okay, ang tanong, ang daanan ba yon ng yung alley na yon ay Apo. private ba yan o na-donate na sa gobyerno? Alam po namin po, Hindi, kaya nga, pero kailan yun? Baka matagal na yun. Kailangan lang ma-check Opo, po kung napagawa na-donate na na. po yun. Na-donate na po Na-donate na yun sa sa city. Opo. Kung na-donate na sa city, pag silip nyo, gumawa na lang kayong program of work na para ma-improve natin. Okay. Thank you Puntahan po. kayo mamaya ng ating engineering, ha? Salamat Thank po. you po. O, diba? Bilis ng aksyon, ate. Okay, next po natin. HOA organization ulit. Villa Aniana Association. Representative Ma'am Loida Medianaw. Nandito po ba si Ma'am Loida? Ito na lang representative ni Ma'am Loida. Halika na, Mami. Magandang umaga po, Vice Mayor at saka sa lahat po ng Good morning po. Ang akin lamang po yung problema yung Vice, yung matagal na po namin problema yung poste ng Meralco. Lalo na po ngayon na dinedevelop na po ng may-ari yung lupa doon. Talagang maliit pa po yung aming daan. Maski po yung tao at saka babagsak na po talaga. Kung Vice, nung last election pa po namin yan nire-request. Hanggang ngayon po, wala naman pong kasagutan sa aming katanungan po at saka sa problema po namin doon. Kasi nandyan po ang lahat ng nakasabit na mga wire. Doon sa isang poste lang po, kaya nakahatay Sa na po Villa yun. Anyana. Sa Villa Anyana po kayo. Opo, Villa Anyana po. Okay. Andito po ang ating Meralco. Actually, in fairness naman kay Meralco, yung dating problema natin naman, napakababa ng ating mga wire dito, tinaas na nila, di ba? Sa labas po yun. Oo, sila rin yun. Kaya nga po ngayon, yung complaint ninyo, andyan naman si Sir Alvin Flores na Meralco. Sir Alvin, baka pwede mong bigyan ng assurance si ma'am na taayusin natin. Hello. Actually, ma'am, yung area nyo, tama, yung binanggit ni Vice, yung papasok, kung matatandaan nyo dati, sobrang baba ng wires doon, di ba? Alam ko yung posting binabanggit nyo, yung merong daan dito sa may 7-Eleven, sa may TPMO, di ba? Yung poste kasing nakasabit doon sa, yung poste, may mga nakasabit na Lumix wires na tinatawag. Yung mga kable nung residente. Ang problema kasi, pag tinanggal namin yung poste doon, kailangan merong paglilipatan yung mga wire. Actually, nakausap ko yung building official natin last Monday lang. Kasi nga, binabanggit niya na parang lalagyan ng pader ni Grant Monaco. Meron inumpisahan na, di ba? Pero hindi naman niya tatanggalan ng right of way. Parang papayagan pa rin ni Grant Monaco. Ang usapan nga namin ni Engineer Ronquillo, kailangan din kasing mag-provide nung association or nung HOA doon, nung ibang private pole na pagdadaanan nung kable. Hindi naman kasi pwede nating tanggalin basta-basta yung poste doon dahil yung mga kabling dumaan doon maglulutangan tsaka magbabagsakan. Kailangan mahanap natin ng lilipatan. Pero pasusubukan ko po kung pwede namin i-accommodate yung pagtatayo ng poste.
Kasi hindi na sakop ni Meralco supposedly yun dahil load side wires na yung mga dumaan dun. Kausap ko lang yung maintenance namin regarding dyan. Na-refer ko na rin yan dahil nag-usap nga kami last Monday. Titingnan nun namin kung ano yung may extend naming tulong para maiangat din po yung mga kable na yun. Isang poste na lang yan di ba? Yung naiwan. Na nakatali ng hose ng bumbero. Kundi ako nagkakamali. Di ba? Isa pa po, yung mga patuloy na kumakabit ng iba pang wire doon, sinasaway namin, hindi naman sila masabay. Sige pa rin po ang kabit nila. Kaya talagang ang poste po namin, nakagilid na talaga. Anong wire po yan? Mga telco o Meralco? Yan. Hindi, mga telco. Opo. Kung mga telco wires po yan, siguro dapat magtulong-tulong kayo, HOA associations, na dapat, bago mag-apply ng internet, sabihin nyo dun sa telco provider nyo, dumaan muna kay Meralco para kumuha ng RTA. At the same time, kay barangay or LGU para visible sa kanila yung ginagawa. Kasi nagkakandak tayo ng mga clearing operations. Kung after clearing operations naman, hindi naman matutulungan tayo ng HOA o ng mga residente, magpapaulit-ulit lang ho yung problema natin. Kaysa naman ikandak natin ng cable cutting yan, magiging problema ho sa inyo yan, mawawalan ho kayo ng internet. Kaya maganda ho, kung sino yung nag-a-apply dun sa area nyo, kausapin nyo, magtulungan na lang din ho yung HOA na bago mag-apply ng internet, sabihan yung provider, kumuha kayo ng RTA kay Meralco para siguradong may permit kayo. Para alam namin kung pwede pa magkabit o hindi. Kasi pag hindi na sila pwede magkabit, kailangan nila magtayo ng sarili nilang poste. Ganun po dapat. Sige po. Sir, yun nga po, binanggit ko ka. Una niyong i-report din sa barangay kasi familiar na ang barangay regarding sa RTA. Lagi naman kaming nagte-text ni Ka-Friends pagka merong mga installation ng ganyan. Hello? Ma'am, pag meron ho kayo nakita nagkakabit, hindi naman ho kasi mabilisan yan, di ba? Magdadala sila ng mga gamit nila, mga hagdanan nila. Pag nakikita nyo pa lang, itawag nyo na po sa barangay. Para barangay na po ang makikipag-usap sa kanila. Kasi bawal ho talaga yun magkabit ng walang permiso sa barangay. Kaya po nagkakabulbul yung mga internet natin sa buong Pasig dahil alam nyo, nakikigamit lang ang mga telco sa Meralco. Ang problema, pag bumigat yung poste nila, nagiging problema rin ng Meralco. Kaya kawawa rin ng Meralco nakikigamit, tapos hindi pa sila inaabisuhan. So, pag ganun po, isumbong nyo agad sa barangay para yung barangay natin umaksyon agad. Okay po? Sige po. Maraming salamat po, Vice. Yes, ma'am. Hi po, good morning po. With regards po sa sinabi niya, kasi connected din po ito, magkatabi lang po ang Anyana at saka Melencio Campo. So, ang isa pa, idagdag ko lang po yung sa daan na ginagawa po ng Grand Monaco. Ito po sir, ang napicturean ko, yung sa poste po, ito, at saka yung sa may daanan po. Sinapay ko ng plan mo na ako. Kasi kung pinili ng plan mo na kuha ng plan mo na ito, sumento ito na yung pagpapag mo na, di ba? Hindi ka na yung diretso na backward search. Hindi na pang-plan, sisipan sila ko. Yung paglaklas kayo. Reporto natin yan, pare. Oo, amin yan, pero hindi wala sa may fix yan. Sige, papunta na lang. So, ang pinag-usapan po nila tungkol po ito doon sa daan natin sa may Purok 7. Pag ho pumasok kayo doon sa may TPMO, yung iba ho kasi hindi tagalooban dito, no? Para sa kalaman po ng lahat, nagtatayo na po ang Grand Monaco doon, no, ng kanilang condominium. Kaya ho, di ba, pagpasok mo doon sa Eskinita, mahaba na po yun.
Mahaba na po yun and very soon, talagang totally masasara na. Pero may daan naman, pinagbigyan naman ho tayo ng daan. At mahigit 1 meter naman. Kaya okay na rin. Talaga namang darating tayo sa punto na gano'n kasi private na lote yun. Yun ho yung pinag-uusapan po nila. Para yung mga lumix na yan. Sino ba ba? Pero pwedeng inipin ko ito. Yung mga words kasi na yan, right? Yung mga words kasi na yan. Actually, may isang dapat na talaga, sila yung gagawa na sa nila. Pero hindi ko kumain yung disikip na. Kailangan na may sinagyan lang ng lahat. May sabi yan, outside ng mga units. Yan tama rin kayo na nakakasali niya ng araw. Ang mga membro na nakasali niya sa kaya kung yung sa'yo na sila nakakasali niya, sinatransit na rin nila. Kaya na sa maglipat yung mga isa pa pong pinag-uusapan nila ho, yun ho mga linya ng kuryente doon, halos sobrang dami. Nakalaylay na ho yung poste na pinagkakabitan. Yun ho yung pinapakita ni Ate Merly. Ano ba yan? Ano ba yan? Try standpipe natin yan. O alam nyo na, maulan, magsopa. Check. So yun po yung solusyon. Mamaya lang din po yung ating engineering team pupunta po sa actual na lugar. Okay, palakpakan naman natin on the spot, di ba? Nag-usap-usap sila para mamaya po agad, action agad po siya. Tuloy tayo. Okay, next po tayo. Home Organization, Paderes Compound. Nandito po ba si Sir Milo Paderes or Ma'am Evangelina Manalo? Ayun, Ma'am. Magandang umaga po sa ating pinag-alaganan na Vice President Dudut at sa ating Hindi ko po marinig. Lakas ho ng ulit. Kung hindi man po maging kalapisan, nais namin pong mag-request ng CCTV at saka ilaw sa amin looban. Pwede po ba? CCTV at saka ano po? Ilaw. Kasi nasa dulo po kami. Meron man po ilaw ang poste. Malayo na kami sa poste. Nasa dulo po. Meron ba kung pwedeng paglagyan ng solar light doon? Pag solar po, madali na ho yun. Pagka CCTV, pakiusap natin sa barangay. With regards po sa solar light, naialam na po sa inyo, nasa akin ho, papakabit ko na agad kay Monching. Pinaikutan ko po kasi, ang sabi sa akin, nasa akin na po yung solar light nila. Pinaikutan ko kasi sa maintenance natin, sabi may ilaw naman daw. Kaya nasa akin ho yung
mamaya ho siguro or bukas, papakabit ko na ho kay Monching. 5 ho yung binigay nila sa akin, yung 3 sa looban na nakabit. Mamaya lang ho, hanggang bukas, ikakabit ho yung solar light. Sa dulo ba? Sabihin nyo sa dulo, no? Sige po, papakabit ko sa maintenance natin mamaya. Oo. Pati na rin yun sa kabila siguro, yung kay La Sumo. No? Tsaka daw po yung CCTV. Salamat, ma'am. Hello. Oo. Ma'am, yung CCTV, makasikap na lang ang mga... Oo. Meron pong... Hello. Meron pong CCTV sa kalsada po mismo. So, i-workout natin sa tapat ninyo. Baka next year na po sa FA. Okay. Okay, next po natin magtatanong mula sa Ho Organization, Cosca Compound, Representative Ma'am Mami Lou Juarez. Nandito po ba? O Raquel Reyes. Ayan. Good morning po, Vice Mayor and Morning po. At on behalf of our OWA Association Compound, gusto ko po munang magpasalamat. Gusto ko po muna sana magpasalamat kasi po hindi man po nag-grant ng City Council yung aming request through drainage, sa drainage po namin kasi kulang pa po yung papel namin sa legal, although may nakaalat na daw po na budget. Ngayon po, sinagot po ng barangay para magawa po yung drainage namin, na ngayon po meron na po kaming drainage na naanuhan po namin. Then, sa question ko, alam po yun, nagpapasalamat po ang aming buong na although, alam nyo naman po, may mga hearsay na bakit ganito, bakit ganyan. Pero the rest is na mga naipapaliwanag na po namin. Ngayon po, ang question po namin, ang lang po sana namin is, sana po yung lugar po namin, since marami pa po sa amin ang walang kuryente po, na sana matulungan po kami na mapabilis po. Kasi karamihan po sa amin naka-submeter lang po. Although, alam naman po natin kung magkano masingilan sa submeter, medyo mabigat po sa bulsa. Nais po sana namin na matulungan kaming mapabilis o mapadali, mapagaan po sa amin yung pag-a-apply through Meralco. Then, meron po kasi kaming member na nag-apply na sa Meralco. Sa wiring permit naman po siya, na-delay po. Hindi ko po kung ano po yung sa wiring permit. Andiyan si Meralco, pwede mag-explain? Marami laging nagtatanong regarding sa application ni Meralco. Laging nababanggit na matagal daw mag-apply ng Meralco. Ikukwento ko na lang kung paano yung process tsaka kung gaano kabilis talaga mag-apply ng Meralco. Basta kompleto yung requirements natin. Una, pag nag-file tayo ng application, automatic yan kinabukasan isa-survey ng inspector. Bibigyan agad kayo ng approval, malalaman nyo na agad kung approve yung ina-apply nyo o hindi. So, yung approval, depende yun dun sa itsura ng bahay at saka dun sa requirements dahil dun sa sinusunod na batas ni Meralco. So, in one day, kaya nang i-survey yun para makuha yung approval. Pangalawa, aantayin namin ngayon na gumawa ng service entrance yung customer para ma-approve namin kung pwede nang salpakan ng metro. So, yung itatagal nun, depende na kay customer ngayon.
bago namin maaprubahan. Pangatlo, kailangan yung kumuha ng mga necessary permit sa LGU. Kasi kailangan din nating mag-comply dun sa nire-required ni ERC na kailangan yung isubmit sa amin, which is yung CFEI. Sa CFEI, bago kayo makakuha ng CFEI, merong requirement si building official. Kasi hindi naman din kayo pwedeng bigyan basta-basta ng CFEI nang hindi nila na-assess yung bahay. So, minsan nahanapan nila ng building permit or occupancy permit, which is requirements para katibayan na matibay yung bahay, na hindi magkakaroon ng any untoward incident na magkakaroon ng problema. Any problem kasi related sa Meralco at pinirmahan ng building official yung CFEI nyo, hindi si Meralco ang unang sisisihin pag nasunog yung bahay. Yung pumirma ang unang tatanggalan ng lisensya. Kaya meron silang mga requirements na hinihingi sa inyo. Once na masubmit nyo sa amin yung CFEI at nabayaran nyo yung service deposit, in 2 days po, makakabitan na kayo ng kuryente. So, wala pong matagal sa proseso. Yung pagkukumpleto nyo lang po ng requirements, yun yung minsan na nagpapatagal po sa atin. Pero kung kay Meralco, yung application, yung approval, kada follow-up nyo po sa amin, automatic yan kinabukasan pinupuntahan. Ano po ba ang na-encounter nyong problema sa pag-a-apply sa Meralco kaya nyo po nasabing matagal? Meron po ba kayong titulo or proof of ownership? Baka kasi yun yung naging problema. MOA pa lang po sa ngayon yung hawak po. MOA. So, tinanggap naman po ng LGU as requirements. Wala po kasi dito yung nag-apply. Ayun. Anyway, sige po, kalimitan po kasing nagiging problema sa application is walang proof of ownership o titulo. So, meron pong ginawang ordinansa sila Vice dyan. Siguro si Vice na ang magkukwento regarding dun sa ordinance na pinasa nila, na kung wala kayong titulo at meron kayong HOA na under government property, pwede na kayong makabitan ng kuryente. Meron lang kayong kailangang i-provide na requirements. Yung special electrical certificate, Vice. Opo. Special electrical certificate yun in lieu po of CFEI, kasi yung iba nga problema yung ownership. Pero kung meron po kayong Registered Homeowners Association, no, pwede po kayong makipag-usap sa ating UPAW o so sa City Hall para po ang mangyayari meron kasulatan between the homeowners, Meralco, and the City Hall na lumalabas po parang guarantor ang City Hall na pag kayo nagkabit ng kuryente, kami po ang nagka-guarantee na kayo ay magbabayad. Yun naman po ang parang naging circumvention natin dun sa rule na kailangan po may proof of ownership. No? So, suggestion ko po, pwede kayo pumunta kay Councilor Buboy Agustin. Siya po kasi ang may akda nun. Pwede kong siyang tumulong sa inyo para malakad yung ganyang klaseng kasulatan pagkakuryente na po kayo ng sarili ninyo. Okay po? Salamat po. Isa pa po, Vice, regarding po naman po sa MWSS po. Kasi marami pa rin po kasi sa amin na wala po sariling metro. Ganon din po kasi yung requirements ng batas natin. No? Kailangan po ng proof of ownership. Gagrab ko na rin po kasi last month po, nagpunta po kami ng MWSS para po mag-reklamo po. Hindi naman totally reklamo. Mag-concern po sa kanila na yung metro po namin is nagkapalit. Kasi may ginawa po sila doon ng July. Hindi ko na lang po matandaan kung anong petsa po ng July. Ngayon, nagkapalit po yung metro na yung metro namin is napunta doon sa ibang linya. Ngayon, yung metro na nakasalpak sa linya namin is iba rin po yung pangalan. Validate na lang po namin nalaman nung nakausap na po namin last month yung nagre-reading. Kasi nung una po kasi, nung nagre-reading is hindi naman po talaga namin totally na nakakausap. Kasi syempre, malayo po sa bahay namin yung kontador. Then, sa resibo, iaano lang po nila sa bahay. Ngayon, nung time po na kasi nagtaka na kami dahil ang bill po namin sumabot na ng 10,000, which is 2 bahay lang po kami. Sige po, ang i-refer namin
ang kunan nyo ng pangalan at i-refer nyo sa Manila Water yung problema nila para ma-actionan agad. Okay? Okay, salamat po. Thank you po. Ay, regarding po pala, sa senior, ang behalf po ng lola ko, kasi po, 81 na po siya, last September 6, paano po ba yung proseso para maano po namin yung binanggit nyo po na yung sa centenarian po na 10,000. Thank you po. Buti po, tinanong niyo po yan. Yan po yung pinag-uusapan namin ni Councilor Simon. Kasi siya ho ang gumawa po ng ordinansa na yun para po pag 80, may matatanggap 85, 90, 95, 100. Ngayon kung nag-81 po siya ngayong taon na to. Kasi po, magsisimula po tayo next year. Bali po kung next year, kunyari po, si nanay, palimbawa lang po, para di kayo malito, 79 ngayong 2024. Sa 2025, 80 na siya. Doon niya po makukuha yung ating sariling version ng, meron kasi sa national eh. So, yung 81 po, ang alam ko po, ang 81 years old, may matatanggap po, pero yung national. Sila ho kasi may retroactive, kumbaga ho. Kaya sa tingin ko ho, sa kanila, may makukuha. Magpo-post naman ho tayo para magbigay linaw po. Ngayon naman po, sa ating local, sa ginawa naman po natin, na sinabi po ng ating Vice Mayor, 81 po siya ngayon, matatanggap niya po yun pag nag-85 naman siya. May matatanggap siya na 15,000. Sa local po, iba pa po yung 10,000 na matatanggap niya sa national naman. So magsisimula po siya next year. So 81 po siya ngayon, pero kung sa atin kasi sa local, pag 85, tsaka niya palang po makukuha. No? Sige po, salamat po. Salamat po. Ay, sige. Council Simon, may dadagdag ka. Thank you, Mama. Siguro just to elaborate lang din, nag-umpisa na rin actually itong Expanded Centenarian Act noong panahon pa ni the former Councilor Andy Santiago, yung tatay ni Pao. So, at that time, gusto na talaga ng family nila Pao na mas maaga makuha ng seniors itong sinasabing Centenarian Act. Kaya nung binasa po namin yung existing ordinance which is being implemented until this year, 90 years old, may makukuhang 10K, 95 years old, 20K, tapos pagdating ng 100 years old, 20K. So, suma total, 50K yan. That's applicable until this year. Pero tulad po ng sinabi ni Councilor Pao, starting next year, pagdating po ng 80 years old, meron na tayong 10K. Pagdating po ng 85, 15K. Pagdating ng 90 at 95, 25K. Tapos pagdating ng 100 years old, 25K. So kung i-compute natin yan, ang total na makukuha natin next year hanggang pagdating natin ng centenarian is 100K. So actually ito naman, I have to give credit where credit is due eh. First quarter po ng taon na to, si Congressman Roman po talaga yung nagbanggit sa amin ni Councilor Pao na mga konsi, sa Congress, i-expand na namin nationally yung Centenarian Act. So nung nabanggit ni Congressman yun, kaming dalawa ni Pao, nagkaroon kami ng idea na kung kaya nila i-implement sa national, baka naman kakayanin ng budget ng lungsod ng Pasig. So, ayun. So, nung kinausap po namin yung FinCom, nag-committee hearing po, sa kabutihang palad, nakuha naman natin yung pinaka-favorable at kaya at feasible ng budget natin. So, ayun lang. Salamat po sa tulong ninyo lahat. Of course, salamat kay Vice. And salamat po sa majority ng councilors na nag-approve at pumirma upang maisabatas natin itong ordinance effective next year. Thank you po. Okay, maraming salamat po, Councilor Simon, Councilor Pao. Next po natin, St. Michael Hoa. Nandito po ba si Sir Mario Olatan? Sir Mario? 5. Sir Mario, ayun. Magandang umaga po sa inyo lahat.
Ako po si Mario Ulatan at presidente po ako ng HOA. Ngayon, ang problema po namin dyan sa HOA namin is meron kami isang tanod yung gwardiya na binabayaran namin. Ang duty lang niya is 4 to 12. Pero after noon, 4 to 12, pagdating ng 12 o'clock, yung mga taga-saan, kung saan ang galing, pasok na sila doon sa loob. So, makikita mo kung saan-saan lang sila doon nagkumpulan. Minsan, kung may mga reklamo po kami natatanggap. Ngayon, ang sa akin po sana, kung magkapag-request kami ng tanod doon sa area, na in case na may iikot man lang para yung mga kabataan doon na naghihigitan doon ng kung may nagsasabi nga sa akin doon, o di kaya may mga kababataan din, nandun sila sa loob ng tricycle, para may iwasan po yung mga kaguluhan ganon. At ang isa pa, nagkukos ng ingay. Yung mga dapat na natutulog at may pasok kinabukasan na istorbo. Ang ginagawa ng iba, pupunta sa bahay ko at magsasabi na, bakit gano'n? Hindi natin magawa ng paraan. So, ako po sana, dahil wala namang kaming kakayanan na maglagay ng tanod na bahay ko, inihiling ko po sana kung matutulungan ako ng programang ito, baka mabigyan kami ng tanod na iikot doon sa area kung saan wala. May oras. Okay. Okay, salamat po sa inyong katanungan. No? Siguro, hingi muna tayong feedback kay Kap kung anong status ng lugar doon. So, open naman yung communication natin with the HOA, di ba? So, ang nangyari kasi dyan, kulang talaga kami ng tanod. Pero ang ginawa po namin is, naglagay kami ng 4 na CCTV sa loob ng St. Michael, plus yung nasa may Purok 5 mismo. So, kasi ang hirap pasukin basta-basta ng lugar ninyo since hindi pa nakadonate sa government yung loob ninyo. Pero may number naman kami, personal number, if ever na kailangan ng tulong is napupuntahan naman kagad ng tanod. Lalo sa gabi, kasi sa gabi nasa command post ang tanod. Nasa main road sila, pero meron po nakatutok na tanod sa CCTV. So kita po yung buong St. Michael. So kung sakali lang po na kailangan ng tulong po, napupuntahan naman po siya kagad. Tsaka nagro-roving, tsaka naman po, natatawagan po. Natatawagan nga po. Alam ko po yun kasi minsan pag tumawag ako, may response naman. Okay. Kaya lang minsan nga, yung inaabot siya ng madaling araw, tulog na rin kami. Siyempre, hindi na sila nakakapunta sa akin para Kasi di ba sinasaran nyo naman yung gate nyo? Hindi. Isarado namin, bubuksan din eh. Pres, ang suggestion ko po, kasi during my time, ang kinukuha nila na bantay doon sa late evening. Imbis na alas 4 nagsisimula ng hapon, parang mga alas 8 or alas 10, para hanggang medyo madaling araw na yon. And tapos yun, nakaposto din sa sa may gate ninyo, para hindi basta nakakapasok yung Kaya nga natin ginawang functional na nasasara, nabubukas yung gate po ninyo. Tingin ko po yung masasuggest ko, imbis na parang sabi nyo kanina 4 hanggang 12, hindi gawin natin imbis na alas 4 siya papasok, either alas 8 or alas 6, ganun, para hanggang madaling araw medyo covered na niya yung kasi tingin ko naman alas 2 and beyond medyo wala na tayong iikot doon. At narinig ko rin medyo naiwasan na rin yung masyado nagiinuman doon sa labas-labasan nila, medyo nabawasan na yun, kaya good job po sa ating pamunuan po doon. Tsaka ang isa pa po, yung the same thing, yung problema ko doon. Mayroong isang may-ari ng tricycle doon, mga sampo ang tricycle niya, na yung mga parking na ginawa ko roon is may mga pangalan. Nilagyan ko ng pangalan para alam nila kung saan sila magpapunta. Ngayon, yung ibang pangalan, inaako pa nung 10 tricycle na meron siya. Pagdating niya ron, magre-report sa akin, inako pa yung ko, anong gagawin natin?
Ako naman, pag sinabihan ko, nagagalit sa akin. Kaya sabi ko nga, ganito na lang. Huwag tayo makipag-away. Daanin natin kung saan tayo pwede lumapit, gagawin natin. Dahil yung problema na yan, may tagal na. Ang akin lang, sana naman, yung tao na yon, mabigyan pa ng konting paanyaya o ano na, huwag ka naman ganun. Alam mo namang may pangalan na yan, bakit ginagamit mo? Pero with regards to that po, medyo issue na po ng HOA yan, no? Kayo po yung nag-implement ng inyong sariling mga parking sa tapat ng mga bahay nila. Oo, medyo mas kayo po yung makakatugon siguro dyan, yung officers po ninyo sa HOA natin sa St. Michael. Anyway, kung ano po yung maitulong namin, may suporta po namin. Totoo po, ginawa na po namin yan. Kaya lang, yan po ay private property pa, tama po. So yung parking po na yan, hindi po pwedeng panghimasukan ng ating pamahalaan. Yan po ay private eh. So, ang akin lang sana po, pinunta na ng action line yan eh. Kapag meron ng tagalabas na mag-park dyan, pwede po natin pahila. Ganon, okay. Oo. Pero pagka kayo rin hong magkakapit-bahay, mahirap po makialaman ng gobyerno. Ang kuwan ko kasi doon po, dapat makisama kasi una, yung location namin is talagang mayroon kanya-kanya na, dinangalanan na nga eh. Binigyan ko na nga siya ng priority, ginawa kong dalawa yung kanya na makaparking kasi iisa na yung mga pangalan na eh. Ang ginagawa niya, hindi siya, I don't care, parang gano'n. Pasok siya, paparking. Total private yan, gawin nyo kayang pay parking. Singilan nyo ng bayad. Private po yan eh. Pwede nyo gawin yan bilang isang homeowners. May sticker kayo, di ba? May sticker system kami, pero wala. Basta yung kanya, pasok. Pasaway. Pasaway po. Ulihan nyo nang pag naglalabas ng dumi ng aso, pakukulong natin. Ako nga po eh. Tinanong ako, yung minura ako, pinagsabihan. Inirecord ko. Pinadala ko sa TV mo. Lagyan ganun. Sabi ko, dapat talaga po, kami naman sinabi mga kasal kasi private. Baka magaling. yan lang po at maraming salamat sa inyo. At least, nabawasan yung bigat. Ayan.